Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, pag-uusapan naman natin regarding dun sa mga question ng mga kababayan nating nag-message sa akin outside Poland, which is nandito na sila inside Europe. So ang question naman nila sa akin is, possible daw bang magka-TRC sila or maprocess sila ng TRC dito sa Poland kapag nagpunta sila dito for work? So, ang nagtanong sa akin ito is yung kababayan nating taga-Hungary. So, marami tayong kababayan na nasa Hungary, sa Czech, at saka sa Slovakia, tsaka sa maraming lugar dito sa sa Paris, yan, marami tayong kababayan na nasa iba't ibang part ng Europe. So, paano daw ba sila makakapag-process ng TRC dito sa Poland? Which is possible nga daw ba? Yes po ang sagot ko dyan. So, much better kayo guys kung kayo pupunta dito sa Poland is dumaan po tayo sa tamang proseso. So, paano nga po ba yun? Kung kayo po is pupunta dito is magpa-process muna po kayo ng working permit bago po kayo pumunta dito. Or, ang ginagawa naman ng mga kababayan natin is nagtuturis kuno sila dito, kunwari lang nagtuturis sila dito sa Poland, which is may trabaho na sila talagang dadatnan pagdating nila dito. O yung iba naman gusto nilang mag-job hunt. Pero yung pag-job hunt kasi, madali lang sana yon kung may kakilala ka. Pero kung wala kang kakilala, mangangapa ka doon. So, kung kayo pupunta dito at wala kayong kakilala, mag-message lang kayo sa akin. Pero ang sistema ko kasi is kayo yung makikipag-usap sa agency. Ibibigay ko lang yung contact number ng agency. Hindi po ako mamamagitan sa pakikipag-usap nyo sa agency kasi nga hindi ko na siya mahaharap na kakausapin ko sa agency, itatransfer ko pa sa inyo. Hindi ko na kayang harapin yun kasi ni baby nga po ako. Gusto ko kayo na rin yung makipag-usap para po klaro yung pag-uusapan nyo at yung magiging proseso ng employment nyo dito sa Poland. So, ano ba ang dapat nyong gawin kapag pumunta kayo ng Poland para magtrabaho, yung mga nasa outside Europe? O for example, yung galing ng Hungary. So, kung kayo po ay nakapag-provide ng working permit or wala pa or magtatrabaho kayo dito at tsaka lang kayo ipaprocess ng working permit, much better po is kumuha kayo ng private lawyer. Yun po ang mas maganda. Huwag nyo pong iasa sa agency kasi nga po karamihan sa agency dito is palpak pagdating sa TRC. Hindi ko naman nilalahat pero sa survey ko, usually yun ang problema. Kaya kung kayo nag-process dito ng TRC, mas okay na mag-private lawyer kayo. Pero dapat po, pag pumunta kayo dito is maglaan kayo ng enough time para sa TRC processing. Sabi ko nga po sa mga dating video, is maglaan kayo ng 3 months or 4 months or mas okay, mas mataas. Ganun, 4 to 5 months, ganyan. Para may time kayo sa pag-process ng TRC dito sa Poland. So, ano ba ang dapat nyong gawin kapag pumunta kayo dito? Kailangan i-secure nyo yung working permit. Yan. Working permit nyo. Then, kahit to follow naman yung yung tax info nyo, yung tax data nyo, at saka yung SUS. So, ang unahin nyo lang muna is working permit. Yan ang importante. Tapos, yung pangalawa, dapat siguraduhin nyo rin na may bayad ang tax nyo at saka at insurance nyo habang nagtatrabaho kayo dito sa Poland. Yun po ang pinaka-importante, lalo na po ang tax. Wala pong nagkaka-TRC dito na walang bayad ang tax at SUS. Kailangan po talaga full package siya, kompleto. Working permit, SUS at saka tax data dito sa Poland or tax contribution. So, yung mga ganong bagay guys, kailangan alam din natin yan. Kasi nga, ang hirap din po kasi talagang paasahin ng agency. Yung akala mo is pinaprocess ka, nung pala hindi naman pala. Kaya mas maiging mag-private lawyer na lang kayo kapag pupunta kayo dito sa Poland. So, kapag dito naman kayo sa Poland at sa tingin nyo yung dinatnan nyo hindi naman okay, pwede mo kayong lumipat sa iba. Nasa tingin nyo is magiging okay or magiging maganda yung magiging proseso nyo ng TRC. So, paano ba kayo makakahanap ng trabaho dito in case man? Madapakadali lang po. So,
Magtanong lang din kayo sa mga kasama nyo kung may mga kilala silang agency. Kasi ang mga matatagal po dito, napakarami ng contact niyan na agency. Ganun po ang sistema dito. At saka yung iba naman po, sumasali sa mga group sa FB na marami nagpo-post ng mga job vacant. So, dun pa lang is makakahanap na kayo. Tapos sinasabi nga din nila kung illegal daw ba yung pagpasok nila dito. Illegal, sa totoo lang illegal. Pero kung sinabi mong magbabakasyon ka lang at hindi mo sasabi magtatrabaho, makakalusot ka naman. So, ganun ang gawin natin guys. Kasi discarding naman na yan ng mga Pilipino. Kaya, minsan kasi, ang hirap din kasi maghanap ng mga agency na mag-provide talaga ng working permit para sa'yo habang hindi ka nagtatrabaho sa kanila. Kasi, ang sistema ng mga agency, usually ito karamihan sa agency, kailangan magtrabaho ka muna sa kanila para mag-provide sila ng working permit for you. Ganun po kasi ang ginagawa ng mga agency dito. Tapos, hindi sila agad-agad nagbabayad ng tax at insurance mo. Kasi nga, pagkakakitaan ka muna within 3 months, ganun, or more. Minsan ganun. Pag hindi mo siya pinalo up na within 3 months, hindi sila maa-alarma na kailangan magbayad na sila ng tax at saka insurance mo. Kaya kailangan uusisain nyo yan. Ganun sila magnegosyo dito sa Poland. So, kung kayo guys medyo worried din sa pagbabago sa year 2025, huwag nyo munang isipin yan kasi wala pa naman yan. Tsaka yung sinasabi nila na online na daw makukuha ang working permit. So, sa bagay na yan, I think control pa rin yan ng mga agency. Hindi ka pa rin basta-basta makakakuha. Paano ka naman makakakuha ng working permit kung wala ka naman pinrasa sa yung agency, di ba? Hindi naman pwede. So, control pa rin yan ng agency. Hindi pa rin tayo makakakuha niyan basta-basta. As long na may agency, sila pa rin ang mag-handle ng mga working permit natin bago tayo makakuha. So, wait na lang natin yung magiging final sa 2025 kasi wala pa naman yan. So, huwag nyo munang isipin yan para hindi makatagdag sa stress nyo. Ang unahin po muna natin is kung paano kayo makakapasok ng Poland at paano kayo magiging legal dito at paano kayo makakapag-process ng TRC. So, wag naman kayo mag-worry kasi marami naman na dito taga-Hungary nagka-TRC. Usually, mga kakilala ko pa. So, regarding naman dun sa private lawyer, dun na kayo magtatanong sa lugar kung saan kayo madidestino o saan kayong lugar kayo magtatrabaho na malapit sa inyo. Kasi kailangan mas malapit din sa inyo, mas okay yon. Mas madaling mag-update, mag-follow up. Unlike sa malayo, mahirap din yun. Tapos, yung dokumento nyo, itatransfer pa sa lugar nyo. Mas okay na same place na kayo magpa-process ng TRC through private lawyer. So, ang private lawyer din naman kasi, hindi naman nagkakalayo sa presyo yan ng sinisingil ng mga agency minsan eh. Minsan sa agency, naniningil din naman sila ng 3,000. Minsan sa private lawyer, ganun din, or mataas lang ng konti. Pero para sa akin, mas okay yung private lawyer kahit magbayad ka ng medyo mahal, basta sigurado. Kasi ako, proven and tested ko na yung private lawyer. Kasi sa hirap ba naman na naging case ng application ko sa residence card ko dito, ay Diyos ko po Lord. Lawyer lang talaga nakatulong sa akin. So, nagbayad lang talaga kami. Kasi nga, iba naman yung naging case ko. Diba, from OFW to residence key, under kay Diyos, yung nangyari sa akin. Pero bago nangyari yon, maraming hindi okay o hindi magagandang nangyari sa ginawa sa akin ng agency. Kasi nga yung, parang na-hold yung sa insurance ko. Kasi nga, ni-register nila ako. Tapos, hindi naman sila nagbayad ng contribution. So, ang gusto na mangyari ng SUS dito, SUS ng gobyerno, yung government insurance ng Poland is ipa-cancel muna yung bago nila ako i-allow through direct sa kanila na under kay Josawa, under sa lokal, sa police. Kaya ang hirap. Kaya kapag kayo nagtrabaho, isigurado nyo yan na okay yung status ng SUS nyo at saka ng tax nyo dito sa Poland. Huwag kayong masyadong kampante kahit Pilipino man yung nasa agency. Minsan nga mas mauutak pa yung mga kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho sa agency. Tsaka pag nagka-problema tayo, hindi sila masyadong concern. Kaya agapan po natin yan kapag nagtrabaho kayo dito sa Poland. So kung kayo guys, pupunta kayo dito sa Poland, welcome na welcome naman kayo lahat dito. As long na meron kayong legal documents para pumasok ng Poland. Huwag kayong matakot. As long na may bala kayo, may pera kayo, go!
lakasan lang ng loob yan para sa ibang opportunity. Mas maraming opportunity. Tsaka sabi nila mas mataas daw ang sahod dito kaysa Hungary. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye!